Title, Ang Sumpa ng Tahanan. Unang eksena, sa opisina. Sa isang opisina sa Makati, nagsisimula ang araw ng mga empleyado. Si Jane, isang janitor, ay abala sa paglilinis ng lobby habang si Jeff, isang office worker, ay nag-uusap sa kanyang mga office mates na sina Riza, Allen, Adam, Mia, at Feliz. Jane, magandang umaga sa inyong lahat. Jeff, good morning, Jane. Maayos ba ang paglilinis mo? Jane, naman, Jeff. Tila yata magulo ang araw natin. Riza, bakit mo nasabi, Jane? May nangyari ba? Jane, wala naman pero may pakiramdam akong hindi maganda. Allen, siguro dahil sa stormy weather sa labas. Adam, sana nga. Pero natapos mo na ba ang pag-aayos ng banyo? Jane, lahat ng lugar ay malinis na. Mia, salamat, Jane. Importante ang pagiging maayos ng opisina. Feliz, mag-ingat ka lang, Jane. Baka magising ang masamang espiritu. Ikalawang eksena, sa bahay ni Jane. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Jane sa kanyang bahay kasama ang kanyang pamilya. Ang bahay ay matagal nang abandonado at tila may mga kakaibang tunog na naririnig. Jane, tingnan mo itong lumang bahay. Mukhang may mali. Nanay ni Jane, huwag kang mag-alala. Baka yun lang ang mga lumang kahoy. Kapatid ni Jane, may mga boses akong naririnig sa gabi. Jane, baka delusyon lang. Tayo na't matulog. Nanay ni Jane, baka nga. Pero siguraduhin mong sarado ang lahat ng pinto. Kapatid ni Jane, ang takot ko lang, baka may ibang tao sa bahay. Jane, huwag kang mag-isip ng masama. Magpahinga ka na. Nanay ni Jane, o sige, mag-ingat ka na lang. Jane, sige, mag-good night. Ang bahay ni Jane ay patuloy na nagiging sanhi ng pagkabahala. Sa opisina, nagdala siya ng takot at pag-aalala na humantong sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari sa paligid. Ang mga nagbago sa opisina ay nagbigay daan sa pagtaas ng tensyon at nag-udyok sa mga kasamahan ni Jane na maghanap ng sagot sa mga lumalabas na misteryo. Katlong eksena, pagbabalik sa opisina. Nagbalik si Jane sa opisina kinabukasan at napansin niyang may kakaibang nangyari sa ilang kagamitan. Jane, nakita niyo ba ito? Parang may mga bakas ng kamay. Jeff, anong sinasabi mo, Jane? Hindi kami makakita ng anumang kakaiba. Jane, sa banyo may mga pabor na bakas. Riza, siguro may mga tao lang na nagbiro. Allen, kung ganun, kailangan nating magsuri. Adam, baka nainip ka lang sa trabaho. Mia, mag-ingat tayo. Baka may mga makuha tayong ebidensya. Feliz, sige na. Mag-check tayo ng mga kamera. Jane, sana nga. Pero nararamdaman kong may mali. Ika-4 na eksena, sa gabi ng opisina. Habang nasa trabaho, narinig nila ang kakaibang tunog mula sa basement. Jeff, ano yun? Narinig mo yun? Jane, parang may tao sa basement. Jeff, kailangan nating mag-ingat. Baka may panganib. Jane, ano ang gagawin natin? Jeff, mag-check tayo ng lahat ng pinto at bintana. Jane, sana ay wala tayong problema. Jeff, magsama tayo. Ligtas tayong dalawa. Jane, sana nga. Huwag tayong mag-alala. Ano ang matatagpuan nila sa basement? Matapos ang takot at tensyon ng gabi, nagpasya sina Jane at Jeff na tuklasin ang pinagmumulan ng kakaibang tunog. Sa kanilang pag-akyat sa basement, ang kanilang mga puso ay mabilis na tumibok. Ang dilim ay nagdadala ng matinding kaba, at ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng mas malalim na panganib. Ika-5 eksena, pagkakatuklas. Nalaman nila na may lumang diary sa basement na may mga pangit na kwento. Jane, ano ito? Diary ng isang taong nabuhay dito dati. Jeff, saan mo nakuha ito? Jane, mula sa luma na lagayan ng mga gamit. Riza, ano ang laman nito? Jane, mga kwento ng pagkakulong at mga kababalaghan. Allen, hindi ito maganda. Kailangan nating i-report ito. Adam, baka may koneksyon ito sa mga nangyayari. Mia, huwag tayong magpanik. Hanapin natin ang iba pang impormasyon. Feliz, sana ito'y hindi totoo. Ika-6 na eksena, sa bahay ni Jane. Sa bahay, ang pamilya ni Jane ay nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Jane, tingnan mo ito. Ang mga larawan ay may mga kakaibang pagbabago. Nanay ni Jane, baka nagkamali lang tayo sa pagpapasok ng mga frame. Kapatid ni Jane, mukhang may mga anino sa larawan. Jane, hindi ako mapakali. Mag-check tayo ng iba pang bahagi ng bahay. Nanay ni Jane, baka may mga hayop na naglalakad sa paligid. Kapatid ni Jane, hindi. May ibang pakiramdam sa bahay. Jane, mag-ingat tayo at huwag mag-isa. Nanay ni Jane, sige, matulog na tayo at tingnan natin bukas. Ika-7 eksena, pagkakaroon ng relasyon.
Habang nag-uusap si Jane at Jeff, nagiging malapit sila sa isa't isa. Jeff, Jane, gusto mo bang maglakad-lakad? Jane, sige, pero medyo kinakabahan pa ako sa mga nangyayari. Jeff, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Jane, salamat, Jeff. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Jeff, sama-sama tayo sa lahat ng ito. Magiging maayos tayo. Jane, napaka-sweet mo. Salamat sa suporta. Jeff, huwag kang mag-alala. Lahat ay magiging okay. Jane, sana nga. Gusto ko nang magpahinga mula sa takot. Si Jane at Jeff ay nagkakaroon ng pagkakataon na magpahinga mula sa matinding takot. Ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa ay lumalakas habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin, ngunit ang kapayapaan ay tila pansamantala lamang. Sa kanilang pag-uwi, isang malakas na bagyo ang bumuhos na nagdulot ng malalakas na tunog at mga kakaibang pangyayari sa bahay. Ikawalong eksena, pagkakaroon ng panganib. Minsan, dumating ang isang bagyo at ang bahay ay nagiging sanhi ng mga pagkakabahala. Jeff, Jane, napansin mo ba ang mga ilaw? Jane, parang may mga anino sa labas ng bintana. Jeff, kailangan nating mag-ingat. Baka may panganib. Jane, ano ang gagawin natin? Jeff, mag-check tayo ng lahat ng pinto at bintana. Jane, sana ay wala tayong problema. Jeff, magsama tayo. Ligtas tayong dalawa. Jane, sana nga. Huwag tayong mag-alala. Ikasyam na eksena, ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan tungkol sa sumpa na pumapalibot sa bahay. Jane, sabi ng diary, may sumpa ang bahay na ito. Jeff, ano ang ibig sabihin nito? Jane, ang mga nangyayari sa atin ay bahagi ng sumpa. Jeff, kailangan nating mapagtagumpayan ito. Jane, kailangan nating maghanap ng solusyon. Jeff, tayo ay magkasama sa lahat ng ito. Jane, sana ay makahanap tayo ng paraan. Jeff, tulong-tulong tayo. Kasampung eksena, pagwawakas ng sumpa. Natapos nila ang sumpa at ang kanilang relasyon ay naging mas malapit. Jane, salamat sa lahat ng tulong mo, Jeff. Jeff, walang anuman. Masaya akong natulungan ka. Jane, ngayon, maaari na tayong magsimula ng bagong buhay. Jeff, lahat ay magiging maayos. Jane, magsimula tayong muli, Jeff. Isang buhay na wala ng takot. Jeff, sang-ayon ako. Ang lahat ay magiging maganda kung tayo ay magkasama. Jane, alam kong hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa sumpa. Jeff, tama ka. Ang mahalaga ay ang pag-asa at ang pagiging magkasama natin. Jane, salamat sa lahat. Sana ay magpatuloy tayong magkasama sa isang mas masayang simula. Ang kwento ay nagtatapos sa isang magaan na pakiramdam habang si Jane at Jeff ay naglakad-lakad sa ilalim ng bituin na puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanilang bagong buhay. Para sa iba pang audio stories, mag-like, subscribe, and comment below. Magdasal at mag-ingat tayo palagi. Maraming salamat.